Akala mo pag nasa 8K to 9K budget ka, kailangan mong pumili kung performance ba o display ang priority mo. Kasi kadalasan hindi mo makukuha pareho. Pero itong Tecno Spark Slim, hindi performance ang unang ibinebenta kundi experience. Ang tanong, sulit ba talaga o may kapalit? Regular price nito nasa around 9K pero pag sale bumababa siya ng around 8K online. Kaya sa presyo pa lang kailangan malinaw kung saan siya panalo at saan siya may compromise. Simulan natin sa pinaka standout yung design 5.93mm sobrang nipis. Sa actual use ramdam mo agad na ibang klase yung form factor niya kumpara sa typical na makapal na phone sa same price. Sa unang hawak mo pa lang mapapaisip ka kung budget phone ba talaga to o hindi. Pagdating sa display dito agad siya lumalamang 6.78 inch, 1.5K AMOLED, 144Hz, 440 ppi tapos may Gorilla Glass 7i pa. Mas sharp, mas smooth at mas vibrant kumpara sa typical phone na kapresyo niya. Meaning ito yung part na mapapansin mo agad kahit hindi ka techie. Dagdag pa dito umaabot ng 4,500 nits peak brightness. Isa na nga to na may pinakamataas na peak brightness kaya malinaw pa rin kahit outdoor use. Pagdating naman sa performance, sapat siya at consistent sa pang-araw-araw. Naka-Helio G200 with around 513K Antutu score. Smooth ang social media, apps at medium games. Ibig sabihin, kaya niyang sabayan yung normal na gamit mo without issues. Sa battery naman, maganda yung pagkabalanse niya considering sobrang nipis ng phone. 5,160 mAh with 45 watts fast charging. May 10 watts reverse charging pa, so may extra functionality ka rin. Ngayon, ito yung ilang bagay na kailangan mo naman tandaan. Pagdating sa camera, straightforward lang yung setup niya. 50 megapixel main lang. Walang extra option tulad ng ultrawide. Okay siya sa maliwanag para sa basic shots, pero kung gusto mo ng mas creative na kuha o mas consistent sa low light, dito mo makikita yung limitation. Ngayon, pwede bang pang vlog? Yes, basta controlled mo yung movement kasi wala tong OIS. Ibig sabihin, hindi talaga camera ang main focus ng phone. Sa gaming naman, okay siya sa casual games, pero pag tinataasan mo na yung graphics o mas demanding na yung laro, doon nalalabas yung limit niya. Pero tandaan mo din na decent na yung chipset na to para sa ganitong presyo. Kasi kung gusto mo ng mas malakas, taasan mo na yung budget mo. Ito pa yung trade-off ng pagiging manipis. Dahil nga sobrang nipis ng design, may konting compromise sa battery kumpara sa mas makapal na phones. Okay naman siya sa daily use pero may ibang devices kasi na mas tatagal pa kung battery lang ang usapan. So kailangan lang klaro kung ano talaga ang mas importante sa'yo. Ngayon, sino ba talaga ang dapat bumili nito? Kung ikaw yung user na gusto ng premium feel na phone, manipis, magaan at maganda sa mata yung display, dito siya papasok. Kung ikaw yung tao na pag pumasok sa room, gusto mo kakaiba yung design ng smartphone mo, eto yon. Kung mahilig ka manood ng videos, mag-scroll o gumamit ng phone for content consumption, dito siya sulit kasi sa display pa lang panalo na. Pero kung heavy gaming o camera ang habol mo, dito ka na magdadalawang isip kasi hindi yan ang focus niya. Sa performance naman, mahirap na rin magreklamo considering nasa around 8K lang siya. At real talk, sa ganyang presyo, hanggang dyan lang talaga yung chipset na makukuha mo. Sa presyo na 8K to 9K, hindi ito yung phone na panalo sa lahat. Pero kung design at display ang habol mo, dito siya pumapalag. Kasi sa under 10K, halos wala kang makikitang ganito kanipes na phone na may ganitong klaseng display. Hindi siya perfect, pero sa tamang user, sulit na sulit siya. At kung 8K ang budget ko, ito din ang pipiliin ko. Kung nalilito ka pa rin, comment mo lang situation mo para matulungan kita mag-decide, lalo na kung ayaw mo masayang ang pera mo. Kung gusto mo rin makita yung 8K to 9K na presyo, check mo yung link sa description para malaman mo yung latest price at kung may sulit deal ngayon. Kung gusto mo pa ng ganitong decision guide, like, share at mag-subscribe.